Binubusisi na rin ngayon ang ilang flood control project sa 1st District ng Batangas. Ang ilan sa mga proyekto hawak ng dalawang kumpanyang may kaugnayan umano sa incumbent Vice Mayor ng San Jose, Batangas. Ang halaga ng isa rito aabot sa halos 73 million pesos. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kamakailan lang, napunta sa 1st District ng Batangas ang spotlight ng flood control scandal. Matapos umanong suhulan ng District Engineer na si Abelardo Calalo ang neophyte congressman na si Leandro Leviste. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, inilahad ng congressman ang umano'y kalakaran sa kanyang distrito bago siya maupo sa pwesto. Nangunguna dito ang VR Patron or Patron Builders and Development. I think that there's a contractor with a bigger share of projects pero hinihiram lang niya ang lisensya ni VR Patron. So, are you saying that ito pong tatlong... May isa pa na May isa ba? Okay. nangihiram ng Go ahead, lisensya. sir. Please identify. But I would rather protect my personal safety. Isa sa mga umano'y maanomaliang proyekto na sinuri ni Congressman Leviste ay ang flood control projects along Binambang River. Ang kontratista, VR Patron Builders and Development Corporation. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang authorized managing officer ng kumpanya si Mark Patron, anak ng incumbent vice mayor ng San Jose, Batangas na si Valentino Ben Patron. Bago maging vice mayor, 9 na taong naupo si Ben bilang alkalde mula 2016. Sinubukan ng kanyang anak na si Vanessa na palitan siya sa pagka-mayor nitong 2025 elections pero natalo kay now mayor Reggie Virtusio. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, napag-alaman namin na mayroong at least 16 flood control projects na nahawakan ng VR Patron Builders mula 2022 sa Batangas. Ang kabuang halaga ng mga kontrata aabot sa 1.1 billion pesos at majority ng mga proyekto matatagpuan sa unang distrito ng lalawigan. Sa official website ng DPWH, nadiskubre namin na nakakubra ng 2.5 billion pesos na DPWH contracts ang kumpanya ng mga patron mula 2022 hanggang 2025. Dito pa lang yan sa 1st Engineering District of Batangas. Ayon sa isang source ng Billionaire News Channel, hindi lamang VR Patron Builders ang construction firm na pagmamay-ari ng pamilyang Patron. Kabilang din daw sa kanilang hawak na kumpanya ang Lucky A3 Construction and Supply. Ayon sa PICAB, isang Rosalie Tapnio ang nagmamay-ari ng kumpanya. Rehistrado ito sa DTI pero nang subukan naming hanapin ang SEC records ng Lucky A3 para i-check kung sino ang shareholders, hindi namin ito makita sa official site ng Securities and Exchange Commission. Sa aming pagsisiyasat, napag-alaman namin na isang malapit na tao sa mga patron si Tapnio. Sa video na ito na ipinost din niya sa kanyang Facebook account, makikitang kasama ni Tapnio ang tumakbong mayor na si Vanessa at ang nanay nitong si Tessie Patron habang nag-e-exercise. Sa isa pang Facebook post nito, forever thankful daw si Tapnio sa Patron family sa umano'y suporta para sa kanilang bagong hardware sa Balayan, Batangas. Sinuri ng Billionaire News Channel ang Lucky A3 Construction and Supply sa sumbong sa Pangulo.ph. Napag-alaman namin na lahat ng proyektong kanilang hawak matatagpuan sa San Jose, Batangas. At sa 20 flood control projects dito, mula 2022, 14 ang hawak ng Lucky A3 na aabot sa halos 73 million pesos. Sinubukan namin kunin ang panig ni Mark Patron ng VR Patron Builders at ni Rosalie Tapnio ng Lucky A3 pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Leviste na ongoing na ang audit ng mga proyekto. Pero sa kasalukuyan, lahat daw ng Riverside Protection Projects, kabilang na ang mga hawak ng VR Patron, may mga pinsala. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.